Magandang araw sa iyo. Uy, salamat sa pag-share ng mga source na to. Alam mo, handa na ako para sa malalim na usapan natin ngayon. Sige lang. Ang mga dokumentong binigay mo, grabe. Tumatalakay sa isa sa mga pinakakomplikado at siguro pinaka-misunderstood na karakter sa teolohiya, si Hillel. Na mas kilala natin bilang Lucifer. Eksakto. So ang misyon natin ngayon ay himayin, base sa mga tekstong ito, kung sino ba talaga siya bago ang lahat. Ano yung tunay na ugat ng rebellion niya at bakit mahalaga pa ring pag-usapan to. Tama ka dyan. Kasi madalas, ang tingin natin sa kanya, di ba one-dimensional lang. Oo, simbolo ang kasamaan, period. Pero ayon sa mga source mo, mas malalim pa riyan ang kwento. Titignan natin yung napakataas niyang posisyon, yung kanyang natatanging papel sa langit, at yung mismong philosophical na debate sa likod ng pagbagsak niya. Hindi lang basta mabuti laban sa masama. Hindi, ito ay isang pagsusuri sa konsepto ng kapangyarihan, ng batas, pag-ibig, at lalo na ng malayang kalooban, ng free will. Okay, let's unpack this. Mukhang kailangan nating iwanan muna sa pinto yung mga cartoon version ng demonyo na may sungay. Oo, tama yan. Simulan natin sa simula. Sino si Hillel bago pa man magkaroon ng gulo? Sige, ayon sa mga source mo, lalo na sa mga reference sa aklat ni Ezekiel, inilalarawan si Hillel bilang parang rurok ng paglikha. Rurok talaga? Oo, ang mga salitang ginamit ay ganap na tatak, puno ng karunungan, at perpekto sa kagandahan. Isipin mo, nilikha siyang walang anumang kapintasan. Kung may perfect being na nilikha, siya na yun. Ganap na tatak? Ang bigat ng description na yan. Parang sinasabing siya yung masterpiece. Tama, Pero hindi lang itsura at talino, di ba? Yung posisyon niya napaka-special din. napaka-espesyal. Binanggit sa Ezekiel 28 na siya ay isang tagapagtakip na kerubin. Covering cherub. Covering cherub. Para magkaroon tayo ng konteksto, ang mga kerubin, sila yung mga anghel na pinakamalapit sa trono ng Diyos. Sila ang mga bantay, Oh, okay. pero ang trabaho ni Hillel mas partikular pa. Siya yung direktang nakatakip at nagpoprotekta sa mismong kautusan ng Diyos na nasa ilalim ng trono. Wow. Siya ang literal na tagapagtanggol ng pundasyon ng buong pamamahala sa San Sinukob. So parang siya ang pinuno ng Presidential Security Group at Supreme Court Chief Justice, rolled into one. Ganun ba kalapit ang access niya? Ganyan na nga. At mayroon pa. Sinasabi rin sa mga source mo yan na pinalamutian siya ng lahat ng uri ng mamahaling bato. Katulad ng sa High Priest? Eksakto. At ito yung isang detail na talagang nakakuha ng pansin ko. Inihanda raw para sa kanya ang mga instrumento ng musika sa mismong araw ng kanyang pagkalikha. Iyan din ang napansin ko. Ang specific ng detail na yan, parang sinasabi na musika yung core ng pagkatao niya. So, siya ba yung worship leader ng buong kalangitan? Eksakto. Siya ang choir director, kumbaga, ng buong San Sinukob. Wow. Siya ang gumagabay sa lahat ng anghel sa pagpupuri. Yung talento niya sa musika, hindi lang habi. Ito yung sentro ng ministeryo niya. At dahil dito, binanggit din na siya ay pinahiran ng langis. Na may tatlong kahulugan, di ba? Oo, isang simbolo yan ng pagiging hari, saserdote at propeta. Okay. Break it down for me. Hari, saserdote, propeta. Paano yan nag-apply sa kanya? Bilang hari, tungkulin niyang protektahan ang ibang anghel. Bilang saserdote, siya ang tulay, inaakay niya sila palapit sa Diyos. Okay. At bilang propeta, siya ang tagapagsalita. Ipinapahayag niya ang kalooban ng Diyos. Sa madaling salita, nasa kanya na ang lahat, karangalan, kapangyarihan, responsibilidad. He was number one. Okay, so he was the pinnacle of creation, chief of worship, a protector of the law. Basically, the second in command. Ang hirap isipin na ang isang nilalang na nasa ganyang posisyon, babagsak. So anong nangyari? Dito na pumapasok yung isang linya sa source mo na, alam mo yung nakakakilabot, sa wakas ay natagpuan sa iyo ang kalikuan. Hindi biglaan. Hindi. Parang isang sakit na unti-unting lumitaw. At based sa mga binigay mong source, lumalabas na pride. Pride talaga ang punot dulo.
Ah, Nagsimula siyang tumingin sa sarili niyang mga katangian, yung talino niya, yung ganda niya, sa halip na sa Diyos na nagbigay ng lahat ng yun. all that perfection got to his head. Pero hindi ba't parang napakasimpleng dahilan yan para sa isang cosmic na sakuna? Mukhang simple. Paano naging ganung kalaki ang epekto ng simpleng pagmamataas? Parang hindi sapat na paliwanag na gusto niya lang ng mas maraming kapangyarihan. Kasi hindi lang ito simpleng pagnanasa sa kapangyarihan. Dito nagiging henyo at mapanira ang diskarte niya. Hindi niya direktang sinugod yung trono. So anong ginawa niya? Ang inatake niya ay yung pinakapundasyon ng pamamahala ng Diyos, ang kanyang kautusan. Yung kautusan na batay sa pag-ibig. Eksakto. Kaya pala, mahalaga yung role niya bilang tagapagtakip ng kautusan. Siya mismo ang nagbabantay sa bagay na sisirain niya. Anong naging argumento niya? Simple lang ang argumento niya pero napakatalino. Ayon sa iyong mga teksto, sinimulan niyang ikalat sa mga anghel na ang kautusan ng Diyos. Ito na nga, yung propaganda. Oo, sabi niya yung mga batas na yan, yung mga batas ng pag-ibig, imposibleng sundin. Imposible. Imposible raw, sabi niya ang pamantayan ng Diyos ay napakataas, hindi makatarungan. Inilalagay daw sila sa isang sitwasyon kung saan siguradong magkakasala sila. So, hindi ito isang military coup sa simula, kundi isang political or ideological campaign. At napakatalinong akusasyon kasi kung mapapaniwala niya ang iba, anong mangyari sa tingin nila sa Diyos? Eksakto. Kung totoo yung paratang ni Hillel, dalawang bagay ang kahihinatnan. Una, lalabas na sinungaling ang Diyos. Kasi sinabi niyang taya, pero hindi pala. Tama. Pangalawa, at mas malala, lalabas na siya ay isang malupit na tirano, isang mamamatay tao. Kasi pinarurusahan niya ang mga sumusuway sa isang batas na hindi naman pala kayang sundin in the first place. Ginawa niyang parang isang bitag yung kautusan. Oo, at yan ang naging sentro ng kosmikong debate. Ito yung parte na nakakaintriga para sa akin. Kung may nag-akusa sa iyo ng ganyan at alam mong ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang unang reaksyon siguro ay apusin agad yung usapan. Di ba? Bakit hindi na lang agad winasak ng Diyos si Hillel para matigil ang rebelyon? Ayon sa analysis ng mga source mo, kung ginawa iyon ng Diyos, yung paratang ni Hillel ay hindi masasagot. Bagkus, parang pinatunayan mo pa. Tama. Maisip ng ibang mga anghel, teka, baka may punto si Hillel, kaya lang siya pinatahimik. Ang pag-ibig at tiwala sa Diyos, mapapalitan ng takot. At ang pagsunod ay magiging dahil na lang sa pag-iwas sa parusa. Hindi na dahil sa pagmamahal. Gets ko yung logic mula sa mga source. Pero kung ilalagay natin yung sarili natin sa posisyon ng mga nagdusa dito sa lupa, hindi ba parang napakatagal na paraan para manalo sa isang argumento? Parang collateral damage tayong lahat? Isang napaka-validong punto yan. At yan mismo yung tensyon na ipinapakita ng mga teksto. Ang pinipili ng Diyos, ayon dito, ay ang long game. Hahayaan niyang tumakbo ang kasaysayan para patunayan sa buong sansinukop ng walang anumang pagdududa na tama ang pamamahala niya at mali ang mga paratang ni Hillel. Kailangang ipakita, hindi lang sabihin. Kailangan ipakita. Kailangan makita ng lahat kung ano ang bunga ng dalawang magkaibang sistema. Okay, dito na pumapasok yung mga what-if scenarios sa mga source mo. Unang scenario, paano kung pinilit na lang ng Diyos ang lahat na sumunod? Yung parang forcefully reprogrammed everyone to be good. Oo. Kung ganoon, mawawalan ng saysay ang pinakamahalagang regalo niya, ang malayang kalooban. Free will. Ang pagsunod ay magula sa pamimilit, hindi sa pag-ibig. Para kang programmer na pinipilit yung AI niya na sabihing, mahal kita, walang kahulugan, babagsak ang buong istruktura. Parang love potion lang, hindi totoo. Okay, gets ko yan. Pangalawang senaryo, paano naman kung hinayaan na lang ng Diyos si Hillel na mamuno? Sabi niya, sige, sayo na ang trono. Let's see. Kung walang kautusan ng pag-ibig, ang mamamayani ay yung batas ng kalakasan. Might is right. Kung sino ang malakas, siya ang masusunod. Tama. Ang malakas, aapihin ng mahina. At si Hillel mismo, sa kalaunan, hahamunin din ng iba. So basically, Mad Max scenario but with angels? Isang universe-wide battle royale? Oo, walang katapusang gulo at digmaan.
Kaya ipinapakita ng mga sitwasyong ito ayon sa mga source na yung pamamahalan ng pag-ibig ang tanging paraan. At dahil hindi nga ginamit ang puwersa, humantong ito sa isang aktwal na digmaan sa langit. Oo, ito na yung nasa aklat ng Revelation. Revelation 12. Sinasabi doon ayon sa iyong mga source na nakipagdigma si Miguel at ang kanyang mga anghel laban sa dragon. Si Satanas. Oo, si Satanas at sa mga anghel nito. Ang resulta? Natalo sila at pinalayas mula sa langit. At may isa pang simbolik na detalye doon. Yung buntot ng dragon. Tama, nahinila raw ng buntot niya ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit. Ano ang interpretasyon dyan sa mga teksto? Ang buntot ay madalas sumisimbolo sa mga bulaang propeta o kasinungalingan. At ang mga bituin naman, posibleng tumutukoy sa mga anghel. So ginamit niya yung kasinungalingan niya para mahikayat ang 1/3 ng populasyon ng mga anghel. Grabe! Ganun kalakas ang panlilin lang niya. So, napalayas na sila. Ngayon, balik tayo sa sentro ng debate. Paano sa huli mapapatunayan na mali si Hillel sa argumento niya? Sabi sa mga teksto, may mahalagang papel dito ang sangkatauhan. Tama. At ito ang isa sa mga pinaka-powerful na ideya sa mga source mo. Dito pumapasok yung konsepto ng mga martyr o mga saksi. Mga saksi, Oo, ang mga taong piniling sundin ang kautusan ng Diyos, kahit na ang kapalit ay ang sarili nilang buhay. Sila ang ultimong nagpapatunay na ang kautusan ay kayang sundin. so tayong mga tao, ang tila mas mahinang nilikha kumpara sa mga anghel, ang nagiging key witnesses sa cosmic court case na ito. That's a fascinating twist. Exactly. Yung sakripisyo nila na nakaugat sa pag-ibig at hindi sa takot ang direktang nagpapasinungaling sa argumento ni Satanas. Sila ang buhay na ebidensya. Sila yung sagot? Sila ang sagot sa tanong na ibinato ni Hillel, bilyon-bilyong taon na ang nakalipas. At kapag napatunayan na ang puntong yon, doon na pumapasok yung sunod-sunod na mga huling kaganapan. Tama. Kapag nasagot na ang tanong sa harap ng buong sansinukop, mangsisimula na ang resolusyon. Si Satanas itatapon sa bottomless walang hangganan. Yung bottomless pit for 1,000 years. Oo, yun yung 1,000-year kingdom o milenyo. Pagkatapos nito, pakakawalan siya sa blit para sa isang huling pagsubok. At sa pinakahuli, Sa pinakahuli, siya kasama ang kasalanan at ang kamatayan mismo ay itatapon sa tinatawag na lawa ng apoy. ito yung pangalawang kamatayan. Ano ang ibig sabihin niyan ayon sa mga teksto? Hindi ito yung impyerno na may walang hanggang pagpapahirap. Ayon sa interpretasyon sa mga source mo, hindi. Ang pangalamang kamatayan ay ang tuluyang paglalaho, annihilation. Pagkaubos, Ang kumpletong pag-ubos sa kasalanan at sa lahat ng epekto nito, dito na raw mabubuo ng ganap ang paglikha, malinis, bago at ligtas na mula sa posibilidad ng isa pang rebelyon. kasi nakita na ng lahat kung saan ito humahantong. Nakita na ng lahat. Kung susumahin natin ang paglalakbay na ito ay nagpapakita kung paano ang isang perpektong nilalang dahil sa pagmamataas ay naging simbolo ng pagsuway. At ang rebelyon niya, hindi lang pala simpleng pag-agaw ng kapangyarihan. Hindi talaga. Ito ay isang malalim, kalkulado at pilosopikal na pag-atake sa mismong operating system ng sansinukob, ang pag-ibig. Eksakto. At bago tayo magtapos, iiwan ko sa iyo ang isang palaisipan mula mismo sa iyong mga source. May isang pangungusap doon na talagang nagtigil sa akin. Ano yon? Sabi dito, maaaring ang dahilan kung bakit ganito katapang si Satanas na labanan ng Diyos ay dahil alam niya ang pag-ibig ng Diyos. Wow! Sandali, that turns everything on its head. Akala ko ba galit at pagkasuklam ang nagtutulak sa kanya? Paano naging pag-ibig ng Diyos ang dahilan? Ang ipinapahiwatig nito ay isang nakakagambalang posibilidad. Na ano? Na marahil, sigurado si Satanas na hinding-hindi gagamitin ng Diyos ang kanyang absolutong kapangyarihan para pilitin ang sinuman dahil ang pamimilit ay labag sa mismong likas na katangian ng Diyos na pag-ibig. So, Kung totoo ito, ang ginagawa ni Satanas ay hindi lang basta rebelyon dahil sa galit. Ito ay isang kalkuladong pagsusugal. isang paggamit sa mismong perpektong karakter ng Diyos laban sa kanya. Oo, alam niyang hindi siya pipilitin, kaya ginagamit niya ang kalayaang iyon para subukang wasakin ang buong sistema. So,
He's weaponizing God's own nature, His love and respect for free will, against Him. Isang bagay na maaari mong pag-isipan, napakalalim niyan. Maraming salamat sa paghimay nito.